Hi guys! Welcome back to our channel. In today's lesson, we are going to explore an important topic in general mathematics, sketching the graphs of different types of functions. So, let's get started. So, ito yung objective natin today. So, sketch the graph of the following functions. We have linear, absolute value, quadratic, cubic, square root, or cube root without technology. No? So, ngayon guys, mag-focus tayo paano ba mag-sketch ng mga functions without using any technology. Okay, so pero bago yon, i-review muna natin ano ba yung parent function. So, na-discuss ko na to last time dun sa ating previous video. Pero ngayon, try nating reviewin ng bahagya, no? Since gagamitin natin itong parent function sa pag-sketch ng graph ng ating mga functions mamaya. Okay? So, a parent function is the simplest form of a function. It serves as the base graph. Okay? So, dapat ma-familiarize tayo dito, no? Ano ba yung mga base graph ng mga different parent function, from which other graphs are obtained through transformations such as translations, reflections, stretches, and compressions, no? So, mamaya gagamit tayo ng mga technique paano ba makapag-sketch ng different functions. Okay? Pero bago yun, i-memorize muna natin ano ba yung itsura ng mga different parent function. So, let's start first with the linear function. For a linear function, f of x equals x, ito yung pinaka-itsura ng kanyang base graph. Okay? Straight line, kung saan dadaan sa origin, and then dadaan dito sa 1, 1, sa 2, 2, 3, 3, then dito. Negative 1, negative 1, negative 2, negative 2, then negative 3, negative 3. Okay? So, ito yung ating pinaka-base graph for linear function. Kay absolute value function naman, we have f of x equals the absolute value of x. So, paano ba yung pinaka-base graph niya? So, ang base graph niyan, so ganun pa rin, nandito tayo sa origin magsisimula, and then gagawa lang kayo ng straight line, increasing, papunta dito sa may right side, and then dito naman papunta sa left side. Okay? So, dadaan pa rin siya ng 1, 1, 2, 2, 3, 3. Then, sa may left side naman, negative 1, 1, negative 2, 2, negative 3, 3. Okay? So, tandaan, ang absolute value, V-shape. Okay? Next, we also have a quadratic function and square root function. Sa quadratic function naman, we have f of x equals x squared. So, ang base graph ng ating quadratic function is ganun pa din, magi-intersect sa origin. Then, tatama yan guys dito sa negative 1, 1 and 1, 1 dito, no? Left and right. Then, gagawa kayo ng U-shape. Okay? So, ito yung base graph ng ating quadratic function. Sa square root function naman, so we have f of x equals square root of x. So, nandito pa rin tayo magsisimula sa pinaka-origin. And then, magkakreate kayo ng para siyang U-shape, no? Pero kalahati lang. Okay? And then, wala tayong values dito sa negative side. Bakit? Since ang square root of x, no? Ang square root function, wala tayong square root for negative values. Okay? Kasi kung magiging negative, yung nasa ating radicand, magkakaroon tayo ng not a real numbers. Tama? So, kaya, ang ating square root function, nandito lang tayo sa may positive side ng ating x-axis. Okay? Next, for cube root naman, we have, and for cubic function, meron tayong parang S-shape. Okay? Ang pinagkaiba lang kay cube root function na f of x equals cube root of x. Dito tayo magsisimula sa may pinaka-origin din. Same lang naman sila. Yun nga lang kay cube root function para siyang pahiga. Okay? Kay cubic function naman para siyang patayo. Yung pinaka-graph natin. Okay, similar silang dalawa. Yun nga lang, ito medyo maigsi yung pagtaas and then pahaba, no? Ito naman si cubic, ganun din, pero pataas yung kanyang approach. Okay, so nakita ba yung difference between the two? So, yan yung ating mga different parent functions
and yung kanilang base graph. Okay, we have straight line, V-shape, then U-shape. Ito naman, parang kalahati lang, no? Walang negative side kay square root function. Then, ito naman, pareha silang S-shape. Yun nga lang, ito parang pahiga na S-shape. Si cube root. Si cubic naman is patayo. Okay? So, now, let's proceed dun sa ating pinaka-main topic, no? Yung graph transformation. So, dapat ma-familiarize kayo paano ba mag-transform ng different graphs. So, sabi dito, graphs of equations can be moved or flipped without changing their overall shape. So, ibig sabihin, kung U-shape siya, pagka transform mo yan, U-shape pa rin. Kung V-shape naman, V-shape pa din. Okay? So, these movements are called transformation. So, hindi magbabago yung pinaka base graph natin. Kumbaga, mag-move lang from different locations, no? So ano ba yung mga three basic transformations natin? First, meron tayong tinatawag na translation. Ang translation, guys, ito yung sliding a graph without changing its size or shape. Ibig sabihin parang i-move lang natin, no? Slide to the left, to the right, pwede rin namang upward or downward. Okay? So ang tawag doon translation. Ang dilation naman is a transformation that changes the size of a graph while preserving its overall shape. The graph may become larger, so nai-stretch, okay, or smaller or kinocompress. Ibig sabihin, kung meron tayong U-shape, pwede nating i-stretch yan, depende sa dilation natin. Kumbaga, mas buka. Okay, malaki yung opening ng ating U-shape, no? Pwede rin namang i-compress kung saan parang mas narrow yung pinaka-U natin. So, mamaya may mga examples tayo nito. The next is the reflection. Sa reflection naman, ito yung nag-flip tayo ng graph over a line or axis. So, pwedeng flipping over the x-axis or pwede rin namang flipping over the y-axis. Na pag sinabing flipping, parang nagre-reflect. Okay? So, depende kung ano yung mirror mo. Pwedeng x-axis, pwedeng y-axis. So, mamaya, papakita ko to. Okay? So, let's move on to our first transformation. Yun nga, yung ating translation. So, paano ba nag-work yung ating translation? So, for example, ito yung ating base graph. We have y equals x squared. No, ito yung base graph ng ating quadratic function. Tama? Then, kung mapapansin nyo, nag-plus 2 tayo dun sa pinaka-function. Tama? Yung x squared, nag-plus 2 tayo. So, ano nangyari dun sa graph? So, kung mapapansin nyo, yung graph natin na U-shape, nag-shift up. No? Or shifted up. Tumaas. Tama? So, ibig sabihin, pag nag-plus 2 tayo dun sa pinaka-function natin, yung ating graph is mag-shifted up. Okay? And then, dito naman sa may pangatlong graph, kung mapapansin nyo, nag-minus 2 dun sa ating parent function. Diba? X squared minus 2. Ano bang naging epekto niya sa graph? Ang nangyari naman, nag-shift down. Diba ito yung ating base graph? So, bumaba ng ilang beses? Ng dalawa. Ito naman, plus 2. Nag-shift up ng dalawang beses. Diba? From the origin, tignan nyo to. Nasa origin, nag-shift up kasi plus 2. So, 1, 2. Ito yun. Then, ito yung ating U-shape. Yung minus 2 naman dito sa may outside ng ating parent function, from the origin, shift down. Okay? Okay, so next, another type of translation. So, paano naman ang magiging epekto kung sakaling doon naman tayo guys sa loob, no? Ng square nag plus 1 or nag minus. Okay, so tignan natin. So again, ito yung ating parent function. We have y equals x squared. Ito yung ating base graph. So, nung nag-plus 1 tayo guys, dun sa loob ng ating pinaka-parent function, now we have x plus 1 and then square. So, ang naging effect niyan dun sa ating graph is, kung mapapansin nyo, nag-shifted to the left. Tama? Ng isang beses kasi plus 1 to. Then, nung nag-minus 1 naman tayo doon sa x, sa may loob mismo ng ating parent function na x square,
Yung naging epekto naman nito is from the origin, nag-shifted to the right tayo. So, ibig sabihin guys, kung nasa loob yung plus or minus, opposite yung direction. Kung plus 1 naman, shifted to the left. Kung minus, shifted to the right. Okay, so nakita mo yung difference between the two translations? Kanina, nasa labas ng square yung pag-plus natin. So, yung pinaka-buong function tayo nag-plus or nag-minus. So, pagka ganyan, shifted up or shifted down. Tama? Pagka nandun naman tayo sa may loob mismo, no? So, dun tayo sa mismong x nag-plus or nag-minus. So, shifted to the left, then shifted to the right naman kung minus. So, opposite dito, no? Pag plus, shifted to the left. Pag minus, shifted to the right. Okay, so naintindihan ba yung dalawang klase ng translations? So now let's move on to dilation. So paano naman yung dilation? Sa dilation guys, kung mapapansin nyo, may minumultiply tayo doon sa pinaka-function. Kung kanina nagpa-plus or minus, kay dilation naman is multiplication. Okay? So pag minultiply daw natin, tignan nyo dito, ang ating parent function is a cubic function. Tama? So, ang cubic, tanda natin, pa-letter, ganito yung ating curves. Tama? Dahil may plus 1 tayo outside, so nag-shifted up tayo. So, from the origin, umangat tayo ng isa kasi may plus 1. Tama? So, ito yung ating translation. Okay? So, ngayon, tignan natin ano bang magiging epekto pagka nag-multiply tayo ng 2 doon sa pinaka-whole function. So, tignan natin. So, kung mapapansin nyo guys, nung nag-multiply tayo ng 2 outside, no? Or doon sa pinaka-buong function, ano naging epekto? So, dahil nag-multiply tayo 2 outside, so i-distribute natin yan. So, yung plus 1 natin dito magiging 2 times 1, so that is positive 2. So, it means yung pag-shift natin from the origin, madodoble. Kaya nandito tayo sa may 2. No, ito yung center ng ating graph. Kasi minultiply natin, no? So 2 times 1 positive 2. So shifted up tayo twice. So 1 2. So nandito na tayo ngayon. Ngayon, bukod dun guys, kung mapapansin nyo, yung pinaka-graph natin is nag-stretch. Okay? Nag-stretch. Pagka nag-multiply tayo guys dito sa ating pinaka-function, no? Tandaan, pagka yung ating minultiply is greater than 1, sabi dito, the graph is stretched away from the x-axis. Ito yung x-axis natin. Tama? So, kung mapapansin nyo, nag-stretch tayo pataas. Okay? So, nag-stretch away tayo from the x-axis. So, ibig sabihin, mas parang humaba yung dating ng ating graph. Ngayon naman, kung magmumultiply tayo guys ng, sabi dito, if C or kung yung value ng minultiply natin is between 0 to 1, so it means fraction yon, no? Fraction less than 1. So, ang sabi dyan, the graph is compressed towards the x-axis. So, ano nangyari nung minultiply natin yung 1/2 dun sa ating cubic function? So, para siyang pinipe. No? Lumapit tayo sa x-axis. Tanda nyo? Nakita nyo guys? So, parang mas humaba ngayon yung entrada natin dito. Okay? So, nag-compress towards the x-axis. Then, bukod doon, dahil i-distribute mo yan, okay? So, ilan na lang yung shifted up natin? So, 1 times 1/2, nandito na tayo sa may 1/2, no? Yung ating naging y-intercept. Okay? So, again, dahil ito ay fraction less than 1, yung graph natin parang humaba yung banda dito. Okay? Kasi na-compress siya towards the x-axis. Ito yung normal. Tignan nyo. Okay? So now, ito yung dilation kung saan nagmumultiply tayo outside dun sa kumbaga minultiply natin yung pinakabuong function. Okay, so what if naman kung nasa loob? Okay, for example, di ba, again, x cube yung ating pinaka-parent function dito. Then yung 2, nilagay natin dun sa loob. Okay, minultiply natin yung x by 2. So, ano magiging epekto niyan?
So, sabi na dito guys, pag nag-multiply tayo ng any constant doon sa pinaka-x value natin, sabi dyan, yung graph natin is mako-compress towards the y-axis. So, tignan nyo, ano nangyari? Ito yung normal na graph. So, nung nag-multiply tayo ng 2, na-compress yan, di ba? Na-compress towards the y-axis. So, pumayat yung ating graph. Nakita nyo? And then, kung magmumultiply naman tayo ng fraction less than 1, yun yung 0 to 1, no? For example, 1 half. Ano mangyayari? Yung graph natin is magi-stretch away from the y-axis. So, kung makikita nyo, parang humaba yung pinaka-graph. Ito yung normal, di ba? Ito yung base graph natin. Nung nag-multiply tayo ng greater than 1, na-compress. So, parang pumayat yung pinaka-graph. Nung nag-multiply naman tayo sa x ng less than 1 o 0 to 1, is humaba yung graph. Nakita niyo yung mga effects, guys? Yan. So, dapat wag niyong kalimutan, no? Ano ba yung epekto ng pagmumultiply ng mga constants doon sa ating x variable. Okay, next. Ito yung pinaka-last, the reflection. For the reflection naman is, ito yung para nagre-reflect yung graph natin about the x or y axis. Now, for example, we have y equals x cubed plus 1. Ito yung ating cubic function. Okay, so gawin natin siyang base graph. So, nung nag-multiply tayo ng negative dun sa pinaka-whole function, so ano nangyari? So, syempre, i-distribute mo yan, di ba? So, magiging negative 1 yan. So, ibig sabihin, shifted down, pababa. Kaya nandito tayo ngayon kay negative 1. Okay? From the origin yon. Ngayon, tignan niyo yung graph. Parang naging naging nabaliktad. Tama? Ito yung ating normal na graph. Ayan. Tignan niyo to. Dahil yung negative is outside the function, no? So, minultiply mo yung negative. Okay, doon sa pinakabuong function. So, ano nangyari? Ang reflection daw nito is about the x-axis. Ito, yung pinakagitna. Ibig sabihin, kung kokopyahin natin tong base graph natin, dito tayo magsisimula. Kokopyahin mo yun sa taas. So, dadaan ka dyan, dito, and then, pag ganun. So, ito yung pinaka-itsura niya. Okay? Then, pagka nag-multiply naman daw tayo ng negative dito sa pinaka-loob, or nag-multiply lang tayo ng negative dun sa mismong x variable, ang sabi dito, the graph is reflected about the y-axis. So, ang pinaka-mirror mo naman this time is yung y. Itong part na to. Okay? So, ano mangyayari? Kung ito yung mirror natin, ibig sabihin, pag nag-drawing ka, kung ano yung meron sa right side, meron sa left side. So, dito ka magsisimula, and then, pag ganun. Ito yung magiging itsura niya. Okay? So, again, pagka minultiply mo yung negative outside, no, yung pinakabuong function, reflected about the x-axis. So, ang mirror mo ito. Ibig sabihin, kung ano yung nasa taas, yun yung nasa baba. Okay? Kung ano yung nasa baba, yun yung nasa taas. Pag ang negative naman is nandun sa pinaka-variable mismo, ang magiging epekto niyan, y yung mirror. Kung ano yung nasa right side, meron din dapat sa left. Yun yung nasa left. And then kung ano yung nasa left side, kagaya nito, siya naman yung nasa right side. Okay, so naiintindihan ba yung reflection? So try nga natin. Mag-sketch tayo ng mga different functions, no? So for example, we have y equals x squared plus 3. So yung x squared, this is a quadratic function. So alam naman natin na ang parent function nito is quadratic. So ang base graph niya is U-shape. No? So, ano ba yung epekto ng plus 3? So, ang base graph natin, guys, itong dashed line. Nakita nyo? Yan yung pinaka-U-shape natin. Kung saan mag-i-intersect siya doon sa pinaka-origin. So, dahil meron tayong plus 3 dito, so, ano mangyayari dan? Magkakaroon tayo ng shifted up. How many times? 3 times. So, 1, 2, 3. So, ito yung pinaka-graph natin. Pag nag-sketch kayo. Okay, so nalusundan ba? So next, another example. We have y equals the quantity of x plus 2 square. So dito naman, yung plus 2 guys, nasa loob ng parenthesis. So ibig sabihin,
nag-plus 2 tayo directly dun sa pinaka-x variable. And then, nasa loob tayo nung square. Ibig sabihin, ang pinaka-parent function natin dito is x square pa rin. Tama? But this time, meron tayong translation, no? Plus 2. So, anong epekto niyan? Kung nakatandaan nyo doon sa ni-lecture ko kanina. So, pag nasa loob, opposite ang direction. Kung plus 2 yan, ibig sabihin, shifted to the left. Tama? So, from the origin, ito yung ating base graph. Nag-plus 2 tayo sa loob. So, to the left tayo dyan. So, 1, 2. Ito yung kanyang graph. Okay? Nausundan ba? Next, number 3. Sketch the graph of the function y equals the absolute value of x minus 3 and then minus 2. So, yan. So, tandaan nyo, ang absolute value, guys, ay merong base graph na V-shape. Okay? Kung saan ang V-shape is mag-intersect sa pinaka-origin. So, ito yon yung pinaka-unang dash line natin. Ito. Nakita nyo? Itong dash line na tinitrace ko, guys, ito yung base graph ng ating absolute value function. Ngayon, dahil meron tayong minus 3 sa pinaka-variable mismo sa loob ng absolute value, ang ibig sabihin nito is shifted to the right. So, 3 units. So, bilang tayo. 1, 2, 3. So, ito na yung pinaka-graph natin. Pero, meron pa tayong minus 2 dito sa labas. So, ibig sabihin, shifted down. So, pababa naman. From here, 1, 2. So, ito na yung pinaka-final answer natin. Yung pinaka-V. Ito. Yung solid line. Okay? So, ibig sabihin, yung minus 3 sa loob, shifted to the right. Kasi opposite direction yan, di ba? Yung minus sa labas, shifted down. Okay? Shifted to the right. 1, 2, 3. Then shift down. 1, 2. Nakuha? Next. Let's have the square root function. Now, we have y equals 2 times the square root of x plus 1. So, kung natandaan nyo, ang square root function, ang pinaka-base graph niya, ito. Itong tinitrace ko. Okay? Dun sa ni-lecture ko kanina. Ngayon, dahil meron tayong plus 1 sa loob mismo, nung pinaka square root function. No? Nag-plus 1 tayo mismo dun sa x. So, opposite yan, shifted to the left. Ang ibig sabihin nitong plus 1 na to. So, from here, nag-shift to the left tayo, 1. So, nandito na tayo ngayon. Pero hindi siya dyan nagtatapos. No? Kung mapapansin nyo, meron tayong dilation. Anong dilation natin? 2. No, nag-multiply tayo ng 2 dun sa pinakabuong function. So, anong ibig sabihin ng 2? Magi-stretch away tayo from the x-axis, no? So, in-explain ko naman kanina yan nung ina-explain ko yung dilation. So, kung mapapansin nyo, dahil 2 yan, kung tumama tayo dito sa 1, dahil ito ay times 2, so technically, tatama na tayo ngayon dito sa may positive 2 dito. Okay? So, nag-stretch away tayo from the x-axis. So, lumayo. Ito yung x. So, lumayo yung graph natin sa x-axis. Na-stretch. Sundan ba? Okay. So, next. Let's have the y equals the quantity of negative x plus 1 then cube. Yan. So, medyo humihirap na, no? Naka-cubic function tayo. So, alam naman natin na ang cubic function pag ganito yung graph. Tama? Yan. Ngayon, dahil meron tayong negative dito, guys. Nakita nyo yung negative? Yan. Ibig sabihin, magre-reflect tayo about the y-axis. So, kung ito yung cubic function natin, and then meron tayong negative, ibig sabihin, magiging ganito yung parang graph natin. Yan. Paganyan. No? May reflection. Ito yung reflection nila yung reflected about the y-axis. Nakuha ba? So, anong mangyayari? So, ito na yung pinaka-graph natin kasi may negative eh. Pero may plus 1 tayo dyan. So, anong mangyayari? Nung nag-reflect tayo, nag-plus 1, ibig sabihin shifted to the right. Tama? So, ito yung ating reflection, guys. Ayan. Sorry. Plus 1. So, shifted to the left. Kasi nasa loob eh. 'Di ba? So, ito yung pinaka-original, yung tinitrace ko. Shifted to the left from here, 1. So, ito yon. Tama?
And then, may negative tayo sa loob, so reflected about the y-axis. Kung ano yung nasa left side, yun din yung nasa right side. So, mag-sketch tayo ngayon. Ito, so ito yung katumbas niya. Kita niyo yan? Ayan, then mag-intersect dito. Then, pag ganun. So, yung solid line, ito yung pinaka-final answer. Nakuha? So, ang pinaka-mirror natin dito, itong y-axis. Okay? Next, we have square root of x plus 2. No? So, ito naman, medyo madali lang. Ang graph ng square root of x natin, ano ba yung base graph nun? Dito magsisimula sa 0, 0, then pag ganito. Kung ano yung itsura nito, pag ganun din dito. Yun nga lang, dahil may plus 2 sa loob, kailangan natin mag-shifted to the left ng dalawang beses. Now, from here, so 1, 2. Then, ito na yung pinaka-graph. Nakuha? So, ito yung pinaka-final answer natin. Okay? Next, we have y equals negative x squared, then plus 3. So, again, dahil may negative tayo dito sa may pinakalabas ng x squared, ibig sabihin, magre-reflect tayo about the x-axis. Kaya kung mapapansin nyo, tumaob yung ating U-shape. Tama? Tumaob. Okay? This is the reflection about the x-axis. Ngayon, yung plus 3 dito, ibig sabihin, from the origin, mag-shift up tayo, no? Shifted up. So, 1, 2, 3, kaya nandito na yung pinaka-center natin, and then, draw the parabola. Naintindihan? Okay, last one. We have y equals negative, and then yung pinaka-cubic function natin, x minus 3 cube, and then plus 2. So, paano yan? Minus 3, ibig sabihin, shifted to the right, di ba? So, from here, 0. So, 1, 2, 3. Ito yon. And then, plus 2, ibig sabihin, shifted up. So, 1, 2. Ito yung pinakagitna. Okay? Then, dahil may negative tayo dito, imbis na pag ganun yung graph natin, nag-reflect tayo. Di ba? Nag-reflect. So, nabaliktad yung pinaka-graph natin. Ito na ngayon. Okay? So, yan. Naintindihan ba? So, again, negative 3 sa loob, shifted to the right. Di ba? Opposite yan pag nasa loob So, 1, 2, 3. Then, plus 2 sa labas, shifted up, 1, 2. Kaya nandito yung center. Then, imbis na pag ganito dapat yung graph, di ba? Dapat pag ganito yung graph niyan because of the negative sign din sa labas, naging paganyan siya. Kaya ito yung pinaka-final answer natin. Okay, nasundan ba? And that's it for our lesson today, guys. I hope you were able to understand our topic. So, if you have any questions or clarifications, feel free to drop a comment below. So, thank you so much, guys, for watching. This is Prof. D. See you in the flip side. Bye!